Ask ko lang po, my co-head will retire this May 25, 2024. The finance told her na she will no longer receive a clothing allowance this coming April dahil di daw po siya aabot ng June. Tama po ba yun? Salamat po. Okay. So kapag nag-retire or papa-retire or papa-resign, basta mag-separate ka na from the government service, tapos hindi ka po nakapag-serve ng 6 months para sa isang taon, then you are no longer eligible para sa uniform clothing allowance. Yun po yung dahilan kung bakit sinabi ng finance dito sa sender na hindi na bibigyan ng clothing allowance kasi nakaschedule yung effectivity or maybe last day siguro ng kanyang service sa May 25, no? Doon kasi sa guidelines ng atin pong uniform clothing allowance para sa mga existing personnel na ng gobyerno, yung mga old employees na, ay dapat in service sila sa gobyerno. They are expected to serve for 6 months para sa hindi ko lang talaga ma-identify kung yung tinutukoy doon is for the entire year or 6 months after the release, no? Siguro ay for the entire year kasi yung clothing allowance na yun ay para naman sa taong ito. So sa case na ito, May 25 yung kanya pong retirement, so talagang hindi na eligible sa uniform clothing allowance kasi hindi na umabot ng 6 months yung kanyang service for the year 2024. If ever man na may mga cases na hindi na inform ahead, no, yung pong finance ninyo ay at kayo ay nabigyan ng inyo pong clothing allowance ngayong April, tapos by May ay magre-resign, no? Itong empleyado o kaya ay kalagitnaan ng June, magre-resign. So, ang mangyayari po niyan, upon process po ng inyong pong pag-separate sa agency, ay ipapabalik po, no, yung natanggap ninyo na clothing allowance kasi hindi na po kayo eligible.